Good morning, students. Good day to all students. I would like to introduce myself again. This is your instructor, Kenneth Alvin Cinco, for our Understanding the Self session. So, as I've told you in our orientation, there will be video discussions for the modules that I will be giving you. So, for our lessons, we start from the very beginning. We will tackle the philosophical views about the self. So for this very first session, I would like to introduce how we see the self through the lens of philosophy. So this lesson will focus on many ideas about the philosophers that have gone before us. And we will talk about how they would have viewed the self. Uh, with pertains to our language, I will use double language. Minsan gagamit ako ng Tagalog, danay magamit ako in Waray. But most of the time, I will use English. However, sabi ko nga sa inyo, kapag kayo ay nag-explain, because you're already college students, although I'm not saying it's prohibited to say or to speak Waray, you should also train yourselves to express yourselves in English. Okay? So, without further ado, we will start our class with our first lesson on 1.1. Disclaimer, the images that are seen in this PowerPoint presentation all are from the internet. So, unless it came from the public domain, I do not own the images of this PowerPoint presentation. So, in summary, ano bang makikita natin sa philosophical views about the self? Unang-una, titingnan natin kung as we all know, science have branded humanity as belonging to one species. Alam na natin yan na sinasabi ng siyensya na ang buong sangkatauhan ay nakapaloob lamang sa isang species. At alam natin tayo Homo sapiens according to science. Now, ang pagtatanong regarding sa sarili through the limits of one's own identity is one's purpose of existence. May mga tanong na nag-uugat pa rin sa idea na ito, tayo ba ay hayop o tayo ay tao? Ano ba ang nagpapatao sa tao? So, from the nature of the self, the purpose of one's life, to the components of one's individuality, the self will be unpacked. So, ito yung mga pinakamalalaking tanong in terms of the self according to philosophy. Ano ba ang pagiging isang tao? So, we will start from there. Para sa lesson ito, we will try to explain the importance of knowing about the self. Bakit ba kailangan at bakit importante at bakit napakarami na lang ng gustong sabihin ng ating mga philosophers with regards to the idea of the self. And we will try to describe and compare ano-ano ba yung mga different ideas, saan-saan ba nag-iiba yung mga thoughts ng mga philosophers sa bawat isa sa kanila, ano ba yung pagtingin nila sa tinatawag nating sarili o self. And we will also try to evaluate the ideas. Titimbangin natin yung mga ideya in relation to paano ba natin na-view o paano ba natin tinitingnan personally ang self. At the end, we will try to look at which of the philosophers resonate with us. Sino-sinong mga philosopher ba at ano-anong mga idea ang mas malaman para sa atin. So, ito yung question. Have you ever wondered about the story of your name? Okay? So, nagkaroon na ba tayo ng wonder, no? Nagkaroon na ba tayo ng tanong pertaining sa ano ang source ng ating pangalan? For example, ako, Kenneth. One time, I was also wondering, bakit Kenneth ang tinawag sa akin? Bakit hindi Raymond?
Bakit hindi Charles? And it crossed my mind, and I would also like to ask this to you. Did it ever cross your mind to ask the story of how parents named you? So ano kaya yung kwento behind your name? So, itong kwento behind our names makes our own identity. For example, somebody among you will be named Kenneth, no? And the name uh, Kenneth actually in other languages would pertain to somebody handsome. So, as I grew, hindi naman ako ganun kagwapuhan, pero the name itself gives me the confidence. Kaya pala, no? Pero mas maganda pa ito kung for example, in Chinese, their names actually mean something. Uh, uh, we don't speak the Chinese language, but when we translate their names, actually the Chinese people, they name themselves to certain parts of characteristic of that person. For example, merong pinangalan ng white snow, no? Was snow white? White snow kasi kasing puti siya ng ano. Meron talagang ganyan if you translate the names, no? This becomes a very big part of ourselves. And this also is the benchmark. Ito yung pinagmumulan din ng kung ano yung sense natin. Paano ba natin tinitingnan at paano tinitingnan ng ibang tao tayo? So that's the first question there. Paano tayo tinitingnan ng ibang tao? So, nagmumula yan sa pangalan. Pero, hanggang pangalan lang ba tayo? Actually, the question extends beyond name. Marami pang mas malalim na dahilan bakit tayo dapat magtanong with regards to ourselves. Let's start with this person, Socrates. Okay. So for those of you who have known this person is actually, some would debate that he is the father of modern or the father of Western philosophy. Yung kaalamang philosophical na nagmula sa kanluran, mula sa mga Grego na kaugat sa sibilisasyong Grego. Sabi niya, the unexamined life is not worth living. So, ano bang ibig sabihin ng the unexamined life is not worth living? So, maybe, kung hindi tayo nagtatanong regarding sa kung ano yung sarili natin, ano ba yung pinagmulan natin, hindi naman magiging, hindi siguro magiging worth yung ating life. Sabi niya, so, ito yung pinaka malalim na problema ng mga philosophers actually. So, we are trying to look at the nature, ano ba yung kalikasan ng isang tao? Ano bang likas sa isang tao? At after asking that question, it goes to the question also, ano ba yung ibig sabihin ng buhay at ano ba ang ibig sabihin ng mabuhay? This actually guides us. This actually guides us through life, no? Kasi dito nagsisimula yung tanong, kung ako ba ay nabubuhay bilang isang tao, dapat ko bang isaalang-alang ang ibang tao sa akin? So, doon sa video na ipinakita ko sa inyo, yung The Egg ng Corgezas, so, makikita natin na yung kwentong yon, sabi niya, nabubuhay ka sa buhay ng ibang tao, sa karanasan ng ibang tao, di ba? If you remember that, kung nanood kayo, nabubuhay ka at nabubuhay ka rin sa karanasan ng ibang tao. So kung gayon, meron bang totoong sarili? Ito yung pinaka malaking tanong ni Socrates, no? Medyo lumalalim ito. So, our individual decisions pala, and most related to our topic, ito yung direction ng ating pagdidiscuss ng tinatawag nating self. Mamaya, isi-send ko sa inyo, magtatanong ako sa inyo,
So, gusto ko lang for you to take note na itong discussion na ito ay nakaugat sa 4 na groups. May 4 tayong groups na titingnan at these 4 groups actually had their own themes. May mga tema, yung mga ideyang meron sila. So, una, we have ancient philosophers. Yung ancient philosophers na i-discuss natin, mainly, they came from Greek origins, kagaya ni Aristotle and Plato. Pangalawa, we also have the medieval Catholic philosophers. Dito, titingnan din natin si Sir Thomas Aquinas at si Saint Augustine. Pagkatapos niyan, we'll go to Enlightenment philosophers at saka sa contemporary philosophers. So, I would like you to take note, yung 4 na ito, please take note, ano-ano ba yung mga filosofiyang nag-iisa sa mga philosophers na ito. Mamaya ha, while you are listening, you can take note. Okay, let's start with Socrates. Ito yung mga sinasabi niya. The unexamined life is not worth living. Ignorance is the beginning of wisdom. Kapag ikaw daw, no, ay merong pagkilala sa ignorance mo, o kung na-recognize mo na may mga bagay sa mundo na hindi mo alam. May mga bagay sa mundo na hindi mo alam. Kapag ito'y na-recognize mo sa iyong sarili, ito ang simula ng kaalaman. Ito yung sabi ni Socrates. Minsan wag kayong magkakamali. Ignorance is the beginning of wisdom. So magiging ignorant na lang ba tayo, 'di ba? Ang pagiging ignorant o ang pagiging isang ignoranteng tao ay ang pagwawalang kibo sa kung anuman ang nangyayari sa paligid natin. Ganyan ba ang ibig sabihin ni Socrates? Hindi. Socrates means that we should recognize that there is something that is ignorant in us. 'Di ba? So that it will become a beginning towards wisdom. Okay? Bakit si Socrates ang naging unang topic natin? First and foremost, other philosophers, yung tinatawag nating pre-Socratic philosophers o yung mga philosopher na nung nauna kay Socrates, marami yung kanilang iniintindi. Pero si Socrates ang unang-unang nag-isip at pinalalim ang pag-iisip niya regarding the question about the self. So, siya ang isa sa mga pinakaunang nagpalalim before the pre-Socratic philosophers ng mga tanong about the self. So, you remember anong ibig sabihin ni Socrates? Para sa kanya, you have to know yourself. At the ignorance is the beginning of wisdom. So, kapag ikaw ay ignorante, dapat kilalanin mong ignorante ka para magsimula yung kaalaman mo. So, kung hindi mo alam ang sarili mo, ignorance yan. So, anong gagawin? Dapat gawin, magsimula tayong alamin ang ating sarili. So, according to Ancheta, sabi daw ni Socrates, we have to know ourselves. We will know how to care about ourselves. Kapag nakilala natin ang ating sarili, mas malalaman natin paano natin maaalagaan ang ating sarili. So, saan ba nag-uugat ang self? According to these ancient philosophers, particularly si Socrates. Itong ancient philosophers kasi, mula kay Socrates, meron silang belief. Ang belief nila, the soul is the true self. The true self, ang totoong sarili ay nasa soul. O pwede nating tawagin ngayon na kaluluwa. Pero may term yan sa Greek. So yung kaluluwa ang totoong sarili. So, bakit? This true self should not be identified with the things we own. Labas ito kung isa ka mang hari, kung meron ka mang bahay, kung meron ka mang marangyang pamumuhay, labas ito kung ano mang meron ka. Ito yung soul mo. Okay? So, sabi ni Socrates, yan ang true self. At ang self
ay composed ng dalawa. Unang-una, immortal soul na physical at pangalawa ay ang physical body. Immortal soul na hindi physical at yung physical body. So dalawa. Okay, ito yung paniniwala ng ancient philosophers. Merong immortal soul at may physical body. Importante ito kasi energy and resources possible to cultivate the goodness in our souls. Energy and resources are important. So, yung mga resources na meron tayo, pwede yang maka-impluwensya sa pag-cultivate natin ng ating soul. Ngayon, may tanong ako kung talagang nakikinig kayo. And this is also required of you, no? And yung tanong natin, what does Socrates mean when he said an unexamined life is not worth living? So in your words, you have to answer that, no? And provide your examples. Bakit ba napakahalaga na tingnan natin at timbangin natin ano bang meron sa mga buhay natin? Bakit mahalagang pagnilay-nilayan natin yung buhay natin? Hindi na lang ba tayo pwedeng mabuhay na hindi natin pinapakialaman bakit tayo nabubuhay? So, ito yung first question na dapat ninyong sagutin. An unexamined life is not worth living. Ano ang ibig sabihin niyan? Okay. Pangalawang philosopher, we have Plato. Kay Plato, napaka-importante ng forms at ideas. Para sa kanya, theory of forms and ideas. So, Plato argues that non-physical but substantial forms or ideas represent the most accurate reality. Para kay Plato, ang self daw ay merong body and soul. Ito ang tinatawag na dual nature. At ano ba ang papel ng body? Ang body is ang physical shell for the soul. So, ang body ang pinaka-shell ng soul at ang soul ay nandyan din. So, merong dalawa pa rin, no? Pero, itong soul, anong gamit niya? Ito yung upuan o seat of human consciousness. Ang malay ng tao ay nasa soul. Okay? Ito ay nakaupo sa tinatawag nating soul. So, itong soul naman ay binubuo ng tatlo. Tripartite. Ano ba yung tatlong bumubuo sa soul? Ina-answer nito, sinasagot ng tatlong ito ang mga tanong. Number 1, bakit tayo o bakit ng tao gustong kumain? Number 2, bakit ang tao ay may mga feelings? At number 3, ano ba ang dapat i-cultivate ng tao? 1, appetite soul. Ito yung parte ng soul ng tao na nagpupush sa atin na maging gutom o mag-desire ng mga bagay kagaya ng pagkain. So, kaya tayo naghahanap ng pagkain kasi meron tayong appetite. Pangalawa, we have the spirited or hot-blooded soul. Ito yung kaluluwa na may mga feelings about sa bagay-bagay. Bakit kaya tayo, ito yung tanong, bakit natin nafe-feel na kailangan nating tulungan ng isang pulubi? Bakit tayo naaawa sa isang patay o sa isang hayop na pinapatay? Bakit tayo nagagalit sa injustice? Kasi tayo ay may hot-blooded soul o spirited soul. Pangatlo dyan ay ang mind. Itong mind ay nagtitimbang sa lahat ng bagay. Tinatawag din itong rational soul. Ito yung awareness na oo, tayo ay naaawa doon sa pinapatay na hayop, ini-strike ng tao, pero yung mind ang pumipigil din sa atin. Dapat ba tayong makialam? O dapat ba tayong magsabi sa tao? So, ito yung nagtitimbang ng ating mga desisyon. Para kay Plato, ang appetite is the one that moves us towards pleasures, comfort, at bodily desires. Yung spirited, ito yung unkempt energy ng
ating katawan. So, we are moved because we have a spirited soul. At pangatlo, meron din tayong mind. Ito yung nag-iisip at nagra-rationalize ng mga bagay-bagay. So, sabi ni Alata, Plato emphasized that justice in the human person can only be attained kung ang tatlong ito, yung tripartite na appetite, spirited soul at rational soul are working harmoniously. So anong dapat? Sabi ni Plato, dapat alam natin paano mag-work harmoniously yung tatlong ito. So, para kay Plato, ano ba ang dapat gawin ng isang tao? Unang-una, rational soul should be forged by reason upang mamahala sa mga affairs ng human person. Dapat ang drive sa atin ay yung tinatawag nating rational soul o yung ability natin na magtimbang ng mga bagay-bagay. Ito dapat yung in charge. So, sabi ni Plato. So, the soul will always choose to do what is good, no? And is drawn to the divine. And that people's goal is to liberate ourselves from the earthly clutches of worldly desire. So, ito yung goal dapat daw ng human person. Dapat lahat ng mga decision natin, pag-iisip natin, ay hinuhugot tayo doon sa kawalang hanggan o yung tinatawag nating divine. Dapat maging malaya tayo mula sa mga pita ng laman o yung mga tawag nito, yung mga desire ng sanlibutan. Kayo ba ay nag-agree sa mga ideas ni Plato? So, yung tanong dito, will it help us to become a better person if we will not hold on to worldly desires? I will leave that answer to you, no? So, I will leave that question to you. When we meet again, you have to answer that question. Yung pangalawang philosopher naman na estudyante ni Plato, si Plato kasi estudyante ni Socrates. Record niya yung mga kung ano-ano mang mga sinabi ni Socrates. Si Plato naman meron siyang estudyante, yung estudyante na si Aristotle. Para kay Aristotle, ano naman yung self at ano ba yung soul? Para sa kanya, merong dual nature of body and soul. Meron pa ring body and soul yung isang tao. Yung soul ay nag-i-exist independently from the body. Itong soul na ito, para kay Aristotle, immortal. So, according to Aristotle, the soul is the form or the structure of the human body. Ano ba ang kaluluwa? Ang kaluluwa ang anyo ng human body, of which human beings are able to perform their activities of life. Kaya tayo nakakagawa ng gawain ng isang tao kasi meron tayong tinatawag na soul. So, he argues that human happiness, parang kay Plato rin, human happiness comes from the harmonious development ng buong sarili natin. Harmonious development, na-echo pa rin yung kay Plato, pero anong difference? Para kay Aristotle, merong tatlong parte din ang soul. Pero ano ang mga parteng ito? It's different from Plato because para kay Aristotle, nagtanong siya, bakit kaya ang tao tumutubo lang, no? Ang tao experiences growth, right? Kasi ang isang parte ng soul para kay Aristotle ay plant soul. So, meron tayong tinatawag na plant soul. Itong plant soul, ito yung reason daw bakit tayo tumutubo. Nagiging yung physical body natin lumalaki, right? So, yung plant soul ang nagdra-drive yan. Yung physical body natin, kumakain tayo, kailangan natin ng nutrition, ang tawag dyan kay Aristotle, plant soul. So, yung animal soul naman, ito yung basic sensation. So, sabi ni Aristotle,
tayo bilang isang tao, meron tayong mga tinatawag na sensations. Meron tayong nafe-feel, nakaka-feel tayo ng sakit, nakaka-feel tayo ng pleasure kasi meron tayong animal soul. Kagaya ng mga hayop, meron din tayong feelings about pain, pleasure, and all of those. Pero ang pinakamataas sa tatlong ito ay yung tinatawag na human soul. The ability to think. Nandito yung rationality. Hindi tayo, iba tayo sa mga hayop na yung hayop at tayo may shared tayong characteristic, that is the ability to feel. Pero para kay Aristotle, itong ability to feel na ito nasa hayop lang to, hayop at some parts of tao. Pero yung tao may human soul. Ano ba ang nandito sa human soul na ito? Ito yung nagga-guide sa atin, nandyan ang reason. So, it is the function of man and animals to bring forth being similar to ourselves. Ito na yung animal soul. Pero yung soul natin, na human soul, ito yung guided by reason. Ito yung nagtatanong, paano ba tayo magiging happy? There are two powers in the soul, desire and reason. Desire prompts action in violation to reason. Kaya sabi ni Aristotle, kailangan ang isang tao is guided by reason. Parang kay Plato din. Pero kay Aristotle medyo nag-iiba sila. Kasi kay Plato ang tawag niya rational soul. Pero kay Aristotle, you have the human soul o yung soul that is capable of reason. Bakit capable of reason? Kasi yung kaluluwa natin o yung soul natin ay merong animalistic soul din na nagdi-desire. So, yung reason, dapat ito yung nagga-guide sa desire natin na hindi mag-spill out. Okay? So, the question there is, I would like you to ask and I would like you to answer, ano ba ang difference between Aristotle and Plato's assumption of the self? Okay? So, you have to answer this. Ano ba yung pag-iiba ng, ano ba yung kakaiba kay Plato at kay Aristotle when it comes to the discussion of the self? Okay? So, you have to answer that. I will check that. Sunod, dito tayo sa medieval Catholic philosophers. Merong dalawang saints. May dalawang saints na ating i-discuss. Unang-una, we have Saint Augustine. Sino? Si Saint Augustine. Ano ba yung pagtingin niya about the self? So, sabi niya, it is only possible to understand who a person is when he has understood how he stands in relation to God. So, para kay Saint Augustine, makikilala lang natin ang ating sarili kung alam natin ano ba ang ating standing o saan ba tayo nakalocate in relation kay God. Paano ba natin pliniplace yung sarili natin in relation to God? Nasa front niya ba tayo o nasa medyo dito na part? Nasa likod ba tayo? Are we following God? Are we opposing God? Are we beside God? So ito yung tanong ni Saint Augustine. Makikilala lang natin ang ating sarili kung kikilalanin natin saan ba tayo nakatayo in relation to God. Para sa kanya, the soul is in possession of the body. Mag-iba ha, kung papansinin nyo doon sa ating mga ancient philosophers, kagaya nung kay Aristotle na ang body, ang shell ng soul. Itong kay Saint Augustine, sabi niya, the soul is in possession of the body. Ang kaluluwa ang may-ari ng katawan. And it does not constitute two persons. Hindi dalawa, isa lang. Okay? Pero, ang may-ari ay ang kaluluwa. So, para kay Augustine, the body can only thrive in the imperfect physical reality that is the world. Walang ibang magiging tahanan ang katawan natin kundi ang sanlibutang ito. Pero, ang ating kaluluwa can stay after death. So,
sumusunod pa rin, no, doon sa idea ng immortal. The soul can stay after death in the eternal realm kasama ng all transcendent na Diyos natin. So it is only through its manifestation inside the human body, sa pamamagitan lamang ng pagmamanifest sa loob ng katawan, that a person could be said to be a person. Kapag nakikilala mo sa iyong sariling may kaluluwa ka, diyan lang mo masasabing ikaw ay isang tao. So, para kay Saint Augustine, selfhood is necessary. Yung pagkilala natin sa sarili natin o yung pagkilala natin sa kaluluwa natin o yung pagkilala natin saan tayo nakalocate in relation to God ay napaka-importante. A necessary condition for knowing oneself is he must come to himself. Huwag kang magpaligoy-ligoy, huwag kang magpadalos-dalos. You have to start the journey to your selfhood. Kilalanin mo yung iyong sarili. Paano bang kilalanin yung sarili? Kasi si Saint Augustine ay Catholic eh. Ang pagsisimula ng pagkilala sa sarili ay ang pagsisimula ng pagtatanong, ano ba ang relation mo sa Diyos? Okay. So, next to that, meron naman tayong isa sa pinaka-importanteng Catholic philosophers. We also have Saint Thomas Aquinas. Sabi ni Saint Thomas, the soul is supreme. So, medyo parehas pa rin to kay Aristotle, no? And that a person can know the truth, pwede niyang malaman ang totoo kung ang gagamitin niya ay reason. Meron pa ring reason. So, medyo meron siyang difference in terms of Saint Augustine. Kasi si Saint Augustine, soul eh. So, dito kay Saint Thomas Aquinas, medyo siya, reason. Ano bang ibig sabihin nito? Pero sabi naman ni Saint Aquinas, ang sanlibutan kasi may tinatawag na matter and form. Ano ba yung matter? Matter is something physical, right? In physics, matter is something that we see. It has volume and it has mass. Yung form naman, o anyo, mag-iba yan. Essence yan. So, it refers to the common stuff that makes up the universe. Morphe in Greek. Ito yung substance. So, mag-iba. So, para kay St. Thomas Aquinas, hindi yung meron namang soul and physical, pero medyo ina-advance niya towards science. So, meron tayong matter at saka form. Para sa kanya, ito yung mga importanteng konseptong dapat natin malaman. Bakit? Yung soul is the form. Kasi ito yung essence eh. So, the soul animates the being. Ang soul ang nagpapagalaw, ang nagbubuhay sa buong pagkatao. So, sabi ni St. Thomas Aquinas, ang ilang mga katotohanan cannot be perceived by human reason alone. So, in a sense, sinasagot niya yung question, bakit may hangganan yung pag-iisip ng tao? So, sabi ni St. Aquinas, God is truth himself. So, parang prove niya na may Diyos. So, God is truth himself. And some truths, may mga katotohanang hindi natin makikita kung ang gagamitin lang natin ay reason or human reason. So, ano bang dapat, no? In a sense, sinasabi ni St. Thomas Aquinas na yung soul natin, hindi natin may mga katotohanan sa soul natin at sa sarili natin na hindi natin masasagot kung hindi rin natin kikilalanin ano ba yung Diyos. Okay. So, yun yung sabi ni St. Thomas Aquinas. Sabi niya, the soul is immortal, it will remain restless and imperfect until it reaches God. Magiging imperfect pa rin ang tao until it reaches God. So, now, yung question, ano ba, do you agree? No? Do you agree to the idea? Kayo ba ay nag-agree sa idea na how we define self? Ang ating pagde-define ng tinatawag nating self
ay dapat na in relation to God. Do you agree with that? Dapat bang yung pagde-define natin at yung pagkilala natin sa ating buong pagkatao ay i-include natin yung pagkilala natin sa Diyos? Okay? You have to answer that. Okay? You have to answer that, no? Kasi titingnan ko yung mga sagot nyo. Okay, let's move to the next group. Tapos na tayo ha, ancient philosophers. We also have the medieval Catholic philosophers. At dito din tayo sa Enlightenment. We'll start with René Descartes, also known as the father of modern philosophy. Sabi niya, kung kikilalanin natin ang sarili ay merong dalawang parte. Unang-una, yung immaterial mind. Anong nagbago? Parang hindi na siya meron ng konsepto ng mind. 'Di ba? Para sa atin, ano ba yung mind? Ano ba yung idea natin ng mind? Okay? So, okay. Ano ba ang material body? So, meron pa ring mind at material body. Sabi ni Descartes, the body is inferior to the mind and soul. Mas mababa ang antas ng katawan kaysa sa mind or soul. Mind or soul, mind you. Yan yung ano niya. So, Descartes' philosophy was rooted in the idea of doubt and doubting. Ano ba yung philosophy ni Descartes? Paano natin makikilala na tayo ay isang tao? Hindi pa paano natin masasabing tayo ay isang tao? According to René Descartes, nasa doubting yan, nasa pag-aalanganin yan. Paano? He asserted that if something is so clear and lucid as not to be even doubted, then that is the only time when one should actually buy a proposition. So, sabi niya, kung klaro sa atin ang lahat, meron pa bang problema? Kung palaging klaro, palagi tayong nag-oo, palagi tayong ano bang problema niyan? May problema diyan. So, sabi ni Descartes, ang mind ay seat ng consciousness. Ito ay mataas kaysa sarili, no? Yung mind is the seat of consciousness. Ito yung container ng mga drives, ng intellect and passions that gives a person his or her identity. Ang mind natin ang nagiging ito yung nagiging seat ng ating consciousness. So, remember this, this is the thinking of Descartes. Sabi niya, malalaman lang natin na tao tayo kapag tayo ay nag-iisip. So, kaya merong I think therefore I am. Ito yung adage na, ito yung kasabihan niya palagi, I think therefore I am. Ako ay isang tao kasi ako ay nag-iisip. Ako ay nagda-doubt, therefore ako ay isang tao. Iniisip ko ang mga bagay-bagay, therefore isa akong tao. Saan naman nagsisimula ang pag-iisip na ito? It is the soul or the mind. Ito yung ugat ng pag-iisip na yan. Because it is here that the mental conditions occur rather than the physical actions. Bakit? Kasi nasa mind ang lahat ng mga kondisyong pwedeng mangyari sa physical na buhay. So, dapat kay René Descartes, kung gusto mong maging isang tao, dapat mong i-train yung mind mo. So, John Locke naman, mag-iba sila. Kung kay Descartes, medyo nasa mind siya, cognitive. Yung kay John Locke ay empiricism. Sabi niya, all knowledge is derived from sensory experience. Sandali, medyo alanganin ako sa pag-aalangan ni René Descartes. Sabi ni John Locke, lahat ng kaalaman ay nagsisimula lamang sa sensory experience, sa ating karanasan sa buhay natin. So, sabi niya, yung tao ay nagsisimula na walang mind. Tabula rasa, hindi kagaya nung kay na may soul dito nagsisimula lahat, ganon. Hindi, sabi ni John Locke, you remember this, a human being is somebody who is tabula rasa. Nung ibig sabihin ng tabula rasa, may pag-iisip pero hindi pa ganon ka-develop.
blank slate, parang bond paper na walang laman. Paano mo yan madedevelop? Magiging isang tao ka kung may mga experience na magpo-form dyan. Okay? So, para sa kanya, a human being grows impressions. Marami ang na-experience ng isang human being at ito naman ay nagpo-form sa kanyang isip ng tinatawag nating impressions. Para sa isang tao, yung ating nakikita, yung ating na-experience, ibang-iba yan sa bawat tao. At itong mga impression na ito ay nagfo-form kung sino ka. Okay? So, Locke further argued, associations of ideas that individuals make when young are more important. Kaya nga, si Locke ang ugat ng ideya na dapat nating alagaang masyado ang mga bata. Paano? Kasi sa batang edad, kung ano yung experience niya, sa batang edad ng isang tao, kung ano yung experience niya dyan, hindi yan madaling ma-erase. Diba, tabula rasa, parang bond paper. So, kung ikaw, na tabula rasa ka, yung experience mo, nung bata ka pa ay, tawag nito, palagi kang nag-experience ng violence, napaka-raming dark dyan, na kinukulayan mo ang buhay mo ng dark. So, tayo, kapag tayo maging parents o kayo, may intindihan nyo sa sarili nyo, kaya pala, may tendency ang isang tao na maging violent, kagaya ng sinasabi ng mga psychologist, maybe because noong bata pa sila, meron silang experience ng violence also. Kasi itong experience na ito ay nagiging impression sa kanila na ito lang yung effect. So, ito lang yung dapat nating ma-experience hanggang sa pagtanda. And that is very important to understand when it comes to our thinking about the self. So, according to Locke, merong tinatawag na sensation and reflection. So, sabi niya, a person is born with a variety of faculties. Marami ang mga iniisip natin na ma-manipulate yung mind natin. Paano? Merong two types of experience. May two types of experience. Unang-una, sensation. Ano bang ibig sabihin ng sensation? When we say sensation, ito yung sense natin ng ating surroundings. Ilang senses natin. Basically, meron tayong sense of sight, sense of smell, sense of touch, sense of taste. All these senses contributes to how do we experience life. Pero, hindi lang hanggang dyan. Meron pang tinatawag na reflection. Kung ano yung sense natin, pwede yang mag-elevate into reflection. Pwede yang maka-impluwensya sa kung paano tayo mag-isip. Lahat ng na-experience natin, pwedeng maka-impluwensya sa kung paano tayo mag-isip. No? Kaya yung iba, minsan napapansin nyo, like for example, ako'y magse-segue na lang doon sa mga nangyayaring shooting incident. May mga expert na nagsasabi o kahit na ang PNP nagsasabi na kapag tayo ay nakarinig na may mga ganitong nangyayari, violence in schools, huwag tayo agad mag-share. Kasi kung mag-share tayo sa social media agad-agad, ito ay pwedeng maka-influence doon naman sa mga sineshiran o nakakakita. Pwedeng mag-create ng panic. At itong panic na ito pwedeng maging trauma. Lalong-lalo na kung ang mga nanonood ay yung mga bata. So, napaka-importante. Now, sabi nila, while impressions during infancy serve as the foundation of the development of the self, hindi nangangahulugang individuals can no longer unmake the negative effects. Hindi naman tayo nagiging ganun lang. Merong traces natin sa childhood. Kung naka-experience tayo ng violence sa childhood, hindi naman nangangahulugang yun na lang yung center natin. Sabi nila, pwede natin itong ma-erase. Paano magsisimula? Kapag ikaw ay may intent to know about yourself. Okay. So, para kay Locke, yung pinaka-highlight niya, sabi niya,
yung freedom of the individuals to author their souls. Dapat bigyan ng kalayaan ang bawat isang tao na isulat yung kwento ng kanilang mga pagkatao. Kaya dapat hindi tayo nagpapakialaman, sabi ni John Locke. Okay. For the last part, for John Locke, rene-retain niya yung idea na personal identity of the self is founded on the consciousness of or memory. Nasa memory din. You remember ito yung mga idea ni John Locke, nasa memory din. The self is the conscious thinking thing. So no man's knowledge can go beyond his experiences. Na sinishare naman ng isa pang philosopher na si David Hume. Itong si David Hume, ito yung idea niya. So, he asserts that the self is not an entity that is beyond the material body. Para kay Hume, dito na nagsisimula yung doubt natin sa soul. Kasi Enlightenment period. By the way, yung philosophers of Enlightenment, mamaya i-explain ko sa inyo. Medyo nag-iiba na ito sila sa mga ideya ng Catholic Church at sa mga ancient philosophers. Kasi yung ancient philosophers at yung mga Catholic Church, para sa kanila talagang malaman ang ideya ng God. Pero yung Enlightenment period, itong period ng pagkalas ng maraming mga European mind noong panahon yon. Kasi meron sa panahon sa Europe na kumakalas ang mga philosophers sa ideya ng church. Na ang church lang ang may authority kasi ito yung pinagmumulan ng grace ng Panginoong Diyos. So, pagdating sa period of enlightenment is a period in history Ito ay isang panahon sa history kung saan yung mga philosophers, yung pag-iisip nila, medyo kumakalas na sila sa idea ng control ng church. So, para kay David Hume na isa ring Enlightenment philosopher, by the way, si Descartes at si John Locke ay mga Enlightenment philosophers din So, si Hume, sabi niya, the self is not an entity that is beyond the material body. Ang ating pagkatao, ang pagiging ikaw, ang sarili, ay hindi separate na identity sa material body mo. Sabi niya, ego. Ito yung term niya. The self is a fictional idea. Ito ay isang kwento na ginawa natin. Walang mind, walang self. Yung self is just ang illusion. Kung ano yung pagtingin natin sa sarili natin, yan ay kwentong ginawa lang natin. Okay? Ano naman yung mga nafe-feel natin? Sabi ni David Hume, ito yung mga tinatawag na experiences. Yung experience na ito yung bumubuo ng kwentong gusto nating sundan. Di ba may nagsasabing, tayo ang bida sa kwento natin. So, impressions and ideas, yung dalawang ito are composed of the experiences that makes up the story of us. So, sabi ni David Hume, ano bang pagkakaiba? Ang impression ay basic objects of our experience or sensation. Ibig sabihin, ito yung mga bagay na pinagtutuunan natin ng ating sensation. So, for example, when a person touches oil, the slippery liquid feeling is an impression. Kung hahawak ka ng mantika, itong medyo madulas na ito na sa paghawak mo, ang tawag dyan, impression. Okay? Kung ikaw ay mahanginan, ang cool breeze na nagko-comfort sa iyo, yan ay isang impression. Kung ikaw ay nasa isang nasusunog na bahay, ang init na yan, impression yan. O kung ano-ano pa. Ano yung idea? Yung idea, ang representation of an impression. So, kapag naman ikaw ay tawag nito, ngayon alam mo na kung ano ang slippery feeling ng isang oil. Kung makakita ka ng isang statwang binuhusan ng oil, nafi-feel mo din. Kahit hindi naman ikaw, no? Hindi naman ikaw ang tinapunan ng oil. Yung statwa lang. Pero nakita mo yung oil, meron ka ng idea ngayon, ay napakadulas ata yan. Anong gagawin mo? Pupunta ka ba doon? Kung hagdan yan, tapos may nakita kang oil,
Ang impression mo sa oil, madulas. Kung hagdan yan, nakita mo, ay, may oil. Pupunta ka ba? Pag madulas ka. O ito yung tinatawag na idea. So, ang experience is composed of impressions and idea. So, ano naman sabi niya about the self? Walang self. Ang lahat ng ito ay isang kwento lamang, and it is a bundle of or collection of different perceptions. Itong mga nasa-sense natin, itong mga na may make sense natin sa buhay natin, ito ay nako-compile bilang experience, at ito ay experience na ito, ginagawan natin ng kwento, at tayo ang nagsusulat ng buhay natin. Sabi niya, identity is just fiction. The self is just a bundle of perceived impressions. Lahat ng experience natin, impressions natin na ating napagnilay-nilayan, na available sa memory natin, ito yung nagko-compose ng tinatawag nating self o identity. Ngayon, punta naman tayo kay Kant. Para kay Kant, medyo iba siya. Kasi bumabalik siya sa tinatawag na meron pa ring immortal, no? So para kay Kant, ito yung tanong niya, how do we know what we know and where does this knowledge come from? So, yung pinaka-argument niya against Hume, pag ganun, kung impression lang tayo, paano natin nasasabi, o paano ang isang tao, paano siya natututo ng mga bagay, paano siya natututo ng mga bagay-bagay. So, para kay Kant, the mind is defined as a complex set. Ang mind is defined as a complex set of abilities. So, crucial to mental knowledge generating activity, and that these functions are form of what Kant called synthesis. Yung tinatawag na synthesis. May ability ang human mind. Babalik na naman tayo para kay Kant, merong mind. So, kung merong mind, may synthesis. Saan nanggaling yung abilidad na yan? Yung synthesis na kaya ng isang tao, ito yung tanong saan nanggaling yung abilidad ng tao na mag-synthesize o mag-summarize o mag-form? Hindi naman, kung tinuro yan sa tao, sinong nagturo? Yung pinakaunang-unang taong nag-isip, sinong nagturo? Kung walang nagturo, saan nagmula yan? Yan yung tinatawag na transcendental idealism. So sabi niya, merong mind. The mind has a process of putting together functions. Ang mind, meron siyang kakayahang mag-compile. Kung perceptions lang yan, kagaya nung sinasabi ni Hume, kung puro lang yan unorganized, mga experience lang yan na linagay sa'yo, paano niya yan na may make sense? Paano niya yan binubuo? So, para kay Kant, kasi yung tao ay dinidivide sa dalawa. Yung tinatawag na transcendental. Ibig sabihin ng transcendental, ito yung transcendent o yung walang hanggan. Transcendental self. Transcendence means crossing boundaries. Inner self. At yung pangalawa, psychological o yung rational state and the phenomenal self o yung outer self. So, meron tayong transcendental self, merong psychological, rational, ito yung psychological and rational state. Yung transcendental self natin, ito yung ito yung self na may kakayahang mag-isip, at meron ding tinatawag na phenomenal self. From the word phenomena, ibig sabihin, yung self natin na nakaka-experience ng mga bagay-bagay sa labas ng ating katawan. Ito yung tinatawag na outer self. When we say phenomena, ito yung mga pangyayari sa labas di ba? So kaya siya tinatawag na phenomenal self kasi ito yung mga bagay-bagay na nangyayari sa labas ng iyong pagkatao. Okay. So, para kay Kant, ano ba ang self? The self is composite of body and soul. Merong tinatawag na body at merong soul pa rin ang self. The body as the outer self and the soul is the inner self. Ano naman yung transcendental self? Ito yung pumipili ano yung magiging course of action mo sa buhay mo. Sabi ni Kant,
Kasi ang tao ay may transcendental self, kaya niyang pumili at mag-decide saan patungo ang buhay niya. Meron siyang transcendental self. So, ito yung nagpupush sa kanya ng kanyang direction sa buhay. Ito yung nagtitimbang-timbang ng mga decision niya. Ano naman yung phenomenal self? Ito yung empirical self. Ito yung nakaka-experience. Empirical means experience or based on experience. Ito yung nakaka-experience ng bagay-bagay sa mundo. Sino nagpa-process at sino nag-iisip? Yung transcendental self. So para kay Kant, nothing can be knowledge unless the self is a unity both in form and matter. Para sa kanya, walang magiging knowledge kung ang phenomenal self mo at yung transcendental self mo sa loob ay hindi nakakonekta. Yung experience mo at yung pag-iisip mo kung nagbubulag itira, if they separate, they do not work towards each other, walang knowledge na mangyayari. So, knowledge of self includes the knowledge of our experiences. So, ito yung tanong ngayon. What is the mind? Ito yung gusto kong sagutin nyo for this part. Ano ba yung tinatawag na mind? How does it differ to the body? Sige nga, iba-ibahin nyo. So, you have to separate these things. No? Ano yung mind at ano yung body according to the Enlightenment philosophers? Again, yung Enlightenment philosophers, ito yung mga philosophers na kagaya ni na Kant, ni na Descartes. Sila ay nag-iisip beyond sa kung anong sinasabi ng Catholic Church, beyond sa idea ng Diyos. Si Kant, medyo lumalapit pa rin siya doon, pero ang Enlightenment philosophers, ito yung mga philosophers na nag-iisip about the self beyond the idea na merong Diyos. Kung walang Diyos, paano yung self? Ito yung question ng philosophers. So now, ito yung question ko. Ano yung pagkakaiba ng mind in terms of Descartes, Hume, Kant? Paano nila dinadescribe yung mind? You have to answer that. Okay. Next. Punta naman tayo sa contemporary philosophers. Kapag sinabing contemporary philosophers, ito yung makabagong mga philosophers. Basically, ito yung from the period of 1900 hanggang sa period after the World War. These are contemporary philosophers. Beyond na ito sa church, beyond na ito sa enlightenment, revolutions, ganon. So, ito na yung medyo malapit sa atin. Unang-unang i-discuss natin si Gilbert Ryle. Si Gilbert Ryle, sabi niya, walang tinatawag na soul-body, walang separation at soul tsaka body. Kung ano yung na-observe natin in a person, meron niyang roots inside the mind. So, walang tinatawag na internal concept of non-physical self. Wala. Para sa kanya, the mind is not some incomprehensible entity. Hindi ito isang hindi mo maiintindihang bagay. Instead, sabi niya, the mind should be viewed, dapat tingnan ang mind bilang isang principle that organizes the body. Ang body ay may organization. So, para sa kanya, na-organize yung katawan natin, hindi nagkakagulo-gulo yung katawan natin, alam nating gamitin ang kanan at ang kaliwa kasi merong mind. At ang mind na ito ay hindi isang something mysterious dito o kung saan-saan man. Ito ay naka-embed talaga sa katawan natin, sabi ni Ryle. So, according to Ryle, what the body does or its actions are observable. So, kung anong ginagawa ng ating katawan, ito ay observable. Thus, others can know a person only indirectly through his behavior. Paano natin masasabi o paano natin makikilala ang isang tao? Walang iba kundi sa behavior at sa gawi ng isang tao. Yan lang ang dapat nating tingnan. Walang mga mystery-mystery dyan. So, sabi ni Ryle, yung mga workings ng mind, kung ano-ano man yung nasa isip natin, distinct mula sa actions of the body, pero isa pa rin yan. Minsan sasabihin natin, okay, sabi ni Ryle, minsan sasabihin natin, mag-iba yung mind at saka body kasi ganito yung mind. Ganyan yung body. Merong mind gustong mag-exercise pero yung katawan natin ayaw. Sabi ni Ryle,
Okay, sige, mag-iba yan. Pero isa pa rin yan. Hindi yan sila separate. Walang soul, walang kung ano-ano man. Sabi ni Ryle, yung idea ng self ay nakaugat sa psychology o sa philosophy ng tinatawag na behaviorism. Ano ba yung behaviorist? Para sa mga behaviorist, yung mind can be studied. Pwede nating mapag-aralan yung tinatawag nating mind sa papanong paraan. Sa paraan ng pag-o-observe. Kung ano ang ginagawa ng isang tao, kung paano siya mag-react, kung paano siya gumalaw, kung clumsy ba siya, kung mayroon ba siyang respect towards authority, ganyan, yan ay behavior niya. So therefore, he only responds kung ano yung meron sa surroundings niya. So, sabi ni Ryle, the self is how a person behaves. So, hindi mo makikilala ang sarili mo, walang ibang way to know yourself but through knowing how you behave. Okay, next. Sabi naman ni Maurice Merleau-Ponty, the body is subordinate to the mind. Medyo magparehas sila, no? Nung mga ibang philosopher. Pero ano bang ibig sabihin niya na the body is subordinate to the mind? O yung katawan natin ay sumusunod lamang sa pag-iisip. Sabi ni Ancheta, tayong lahat ay mga katawan. Merong living experience, may karanasan. At itong katawan natin denies the detachment of mind and body. Lahat tayo ay nakaka-experience ng something. Pero itong na-experience natin, saan nagmumula? Sa katawan pa rin. So the mind and body are intertwined. They cannot be separated. They cannot be separated from one another. So, by the way, I would like to correct myself. Maurice Merleau-Ponty contended the idea. Sabi niya, hindi subordinate ang body ng mind. Kung ano man yung meron yung katawan natin, hindi yan maseseparate yung mind natin. So for him, hindi naman ibig sabihin niya na walang mga mental processes na nangyayari sa ating mind. Kasi nakakapag-addition naman tayo, nakakapag-subtraction ng walang experience sa body, no? However, walang experience na hindi embodied experience. Walang experience na hindi nagmula sa katawan. So, bakit pa natin i-separate yung katawan at yung mind? Lahat ng mga experience natin nasa katawan, no? Para kay Merleau-Ponty, naniniwala siya sa empiricism. Lahat ng bagay mula sa experience, no? The world can be observed. Pwedeng maobserbahan ang mundo, ang sanlibutan, ang ating ginagalawang buhay. Intellectualism, yung thinking as a primary act of learning. So, truth does not inhabit only the inner man, or more accurately, walang inner man, walang inner self according to Merleau-Ponty. Man is in the world. Yung tao ay nasa sanlibutan. And only in the world does he know himself. Sa sanlibutan at sa kung paano siya mabuhay sa sanlibutan, yan lang ang sagot sa tanong kung paano niya malalaman ang kanyang sarili. Para sa kanya, the self has to be understood as the unity. Dapat maintindihan natin ang ating katawan hindi through soul body, kundi isang kabuuan. So the self is lived body. It is fundamental mediator. Ito ay isang mediator, a sensory organ. So the body self is constantly updated by sensation. Itong ating katawan o itong ating sarili ay constantly updated through sensations. The body is understood as the natural self. Sunod ay si Paul Churchland. Si Paul Churchland, medyo very recent pa ito, buhay pa ito siya. Para sa kanya, naniniwala siya sa tinatawag na eliminative materialism. O yung idea na yung physical brain, hindi yung imaginary mind ang nag-give sa atin ng sense of self. Yung utak ang nagbibigay sa atin ng sense natin ng experience. So, merong utak hindi lang mind. Mag-iba yun utak tsaka pag-iisip. So, para kay Churchland,
Nasa utak lahat. Nasa physical na utak. So, all the person has is physiology. Yung meron lang ang isang tao ay yung kanyang katawan, yung physiology niya. So therefore, it is not the mind but the brain which is important. Hindi yung mind, walang mind. Kasi pag namatay yung utak, wala na namang mind eh. So, according to Churchland, china-challenge niya yung konsepto ng mind by giving an example from science. Para sa kanya, one's mind result from chemical reactions. Lahat ng mga nasa isip natin ay resulta ng chemical reactions sa brain. Therefore, the workings of the mind do not come from mysterious places, but it is a result of legitimate physical processes. Ibig sabihin, yung ating pag-iisip ay resulta ng kung ano yung kinakain natin, ano yung mga ano yung nangyayaring mga chemical reactions sa ating katawan. Thus, to him, walang soul mind, there is only bodily response. Para sa kanya, human behavior must be explained only by cognitive neuroscience. Makikilala mo lang ang self mo kapag mas kikilalanin mo ito sa lens ng cognitive neuroscience. Ang hirap naman. Pero para sa kanya, walang mind-body. Okay, question. Paano ba natin, ano bang pagkakapareha at ano bang pag-iiba ng mga contemporary philosophers? Anong similarities nila at anong kanilang differences? You have to answer that. Okay? You have to answer that. The question is, ano yung pagkakaiba ng mga ideya ng contemporary philosophers? Okay, in conclusion, so, yung mga philosophers, divided sila when we're talking about the self. So, merong mga philosophers na naniniwalang ang self ay may dalawang anyo. So, kakaya nila Socrates, nila Plato at Aristotle. There are also those who believe that the soul is eternal. The soul which is eternal is the real self. Yung pinakatotoong tao daw sa atin ay yung soul, is yung kaluluwa na nag-i-exist as manifestation and evidence. Kagaya ni Saint Augustine and Saint Thomas Aquinas. Yung Enlightenment thinkers naman, dinevelop nila yung idea ng mind. So, it is worth noting that all these thinkers give primacy to the mind. Halos lahat ng thinkers na ito naniniwala sa konsepto ng pag-iisip o yung mind. A seat of consciousness, ito yung upuan o yung kinalalagyan ng kamalayan o consciousness, yung malay mo. Meron kang malay kasi meron kang pag-iisip. So, ito yung prime mover, ito yung nagpupush sa ating katawan at sa lahat ng ating experience. Nevertheless, most of the contemporary thinkers thought about the self in a sense where the mind and the body is a dichotomy. Yung contemporary thinkers naman, walang mind-body separation. So, thus, in the eyes of the philosophers, the topic about the self is a discovery of the location and the centrality of one's being. Anong point ng discussion na ito? So, yung question lang, at the end of the day is, saan ba nakalocate yung center ng being mo? Ito yung pinakatanong ng mga philosophers. Saan ba nakalocate yung sentro ng being mo? Kapag ikaw ba ay nawalan ng kamay, may being ka pa rin. Kapag ikaw ay nawalan ng utak, ikaw pa rin ay ikaw. Okay? So, yan yung tanong nila. So, this activity, I will introduce you later on. But, anyway, to end, I would like to thank everybody for listening. Please be mindful of the questions I've given throughout the presentation. So, be mindful always. Okay? So, I will discuss to you later on. Thank you for listening and I hope we have learned something.